ang buong linggo ninyo. Fine, happy that we have a picnic with Mom and Papa. Good to hear na masaya ang linggo ninyo. Ngayon, meron akong isang kwento na gusto kong panoorin ang lesson ng kwentong ito. Ito ang isang kwento na galing sa Book of Mormon na ang pamagat ay naglakbay ang mga Jaredita patungo sa lupang pangako. Ready na ba kayo, primaries? Let's watch and learn. At ito ay nangyari na pagtatapos ng 4 na taon habang nagkakampo ang mga Jaredita. Manawagan sa pangalan ng Panginoon. Nagsisi at nagdasal ang kapatid ni Jerry. At ito ay nangyari na pagtatapos ng 4 na taon habang nagkakampo ang mga Jaredita sa tabing dagat, muling dumalaw ang Panginoon sa kapatid ni Jared at tumayo sa ulap at nakipag-usap sa kanya upang sabihin sa kanya na magsisi at siya ay pinagsabihan dahil sa hindi niya naalalang manawagan sa pangalan ng Panginoon. Nakalimutan ng kapatid ni Jared na magdasal. Nagsisi at nagdasal ang kapatid ni Jared. Pinatawad ng Panginoon ang kapatid ni Jared, ngunit sinabi na hindi na siya dapat muling magkasala. Pinagawa ng Panginoon ang kapatid ni Jared ng mga gabara upang madala ang kanyang mga tao sa lupang pangako. Sinabi ng Panginoon sa kapatid ni Jared kung paano gumawa ng mga gabara at ito ay nangyari na. Humayat gumawa ang kapatid ni Jared at gayon din ang kanyang mga kapatid at gumawa ng mga gabara alinsunod sa uri ng kanilang nagawa na alinsunod sa mga tagubilin ng Panginoon. Ginawang mahigpit ang mga gabara upang hindi mapasukan ng tubig. I will go, I will do the thing the Lord commands. I know the Lord provides a way. He wants me to obey. Nagtaka ang kapatid ni Jared kung paano makakahinga ang mga tao sa mga gabara. Tinanong niya sa Panginoon kung ano ang dapat niyang gawin. O Panginoon, sa loob po nito ay walang liwanag. Saan kami patutungo? At kami ay masasawi rin sapagkat hindi po kami makakahinga sa loob nito. Maliban lamang sa hangin na nasa loob ng mga ito. Kaya nga kami ay masasawi. Sinabi ng Panginoon sa kanya na gumawa ng butas sa ibabaw at ilalim ng bawat gabara. Maaring buksan ang butas upang makapasok ang hangin at isara upang hindi makapasok ang tubig. At siya ay muling nagsamamo sa Panginoon.
O Panginoon, dinggin, ginawa ko po maging ang iniutos ninyo sa akin at inihanda ko po ang mga sasakyang dagat para sa aking mga tao at dinggin. Wala pong liwanag sa loob nito, dinggin. O Panginoon, pahihintulutin po ba ninyong tawirin namin ang malawak na tubig na ito sa kadiliman? Hiniling sa kanya ng Panginoon na mag-isip ng paraan upang magkaroon ng liwanag sa loob ng mga gabara. Ang liwanag ay hindi maaaring magmula sa apoy o sa mga bintana dahil ang mga ito ay madudurog. Pumunta ang kapatid ni Jared sa bundok upang bumuo ng 16 na maliliit na bato mula sa isang malaking bato. Ang mga bato ay naging tila malinaw na salamin. Gumawa siya ng 2 bato para sa bawat isa sa 8 gabara. Dinala ng kapatid ni Jared ang mga bato sa tuktok ng bundok. Doon ay nanalangin siya sa Panginoon. Hiniling ng kapatid ni Jared na sa Panginoon na hipuin ang mga bato upang makapagbigay ng liwanag sa loob ng mga gabara. Hinipo ng daliri ng Panginoon ang bawat bato. At night when darkness fills my room, I do not need to fear. I think of Jesus' love for me and know that He is near. For Jesus is my true life. He protects me day and night. Dahil may dakilang pananampalataya ang kapatid ni Jared, nakita niya ang darili ng Panginoon para itong darili ng tao. Pagkatapos ay nagpakita ang Panginoon sa kapatid ni Jared. Tinuruan at pinakitaan ni Jesus ang kapatid ni Jared ng maraming bagay. Sinabi ni Jesus sa kanya na isulat kung ano ang kanyang nakita at narinig. Dinala ng kapatid ni Jared ang mga bato pababa sa bundok. Nagbigay ang mga ito ng liwanag sa loob ng mga gabara. Pumasok ang mga Jaredita sa mga gabara kasama ang kanilang mga hayop at pagkain. Pinahipan ng Panginoon sa isang malakas na hangin ang mga gabara patungo sa lupang pangako. Pinotektahan sila ng Panginoon sa maalang dagat. Nagpasalamat sila sa Panginoon at umawit ng papuri sa Kanya. Pagkatapos ng 344 na araw sa tubig, dumaong ang mga gabara sa baybayin ng lupang pangako. Nang lumabas ang mga Jaredita sa mga gabara, lumuhod sila at umiyak dahil sa kagalakan. Ang mga Jaredita ay nagtayo ng mga bahay at nagtanim sa lupang pangako. Tinuruan nila ang kanilang mga anak na makinig sa Panginoon at sumunod sa Kanyang mga salita. Dito po nagtatapos ang paglalakbay ng mga Jaredita sa lupang pangako. Maraming salamat.